Ang founder po ng Mazda ay anak ng isang pobreng mangingisda at dahil sa kahirapan, hindi po siya nakatapos ni high school man lang. Siya po si Yujiro Matsuda. 14 years old, kinailangan niya na magtrabaho bilang apprentice ng panday. Pero later on, nakapagtrabaho din siya sa steel plant kung saan naging manager siya. At nung medyo umuunlad na siya, nakapagtayo siya ng isang cork factory. Pero ang interest niya po talaga ay sa machines, specifically sa automotive. Motorcycles po ang mga unang sasakyan na ginawa ng Mazda. Naggawa po sila ng 3-wheel motorcycle hybrid at tinawag po nila itong Mazda Go. Kaya lang ang logo po nito ay Mitsubishi. Kasi guys, pinaubayan ni Mr. Yujiro ang pagbebenta ng Mazda Go sa Mitsubishi. Kaya lang ang problema guys, mahina magbenta ang Mitsubishi. Kaya kinuha po ulit ito ng Mazda. Ang pangalang Mazda guys ay hindi galing sa pinaigsing apelyido ni Mr. Yujiro na Matsuda. Nagkataon lang po yun, pero ang Mazda po ay galing sa religion na Zoroastrianism. Ano sasabi niya? Ano daw? Zoroastrianism. Okay. Isang deity po ito na tinuturing nilang God of Harmony and Intelligence. Tapos guys, yung logo ng Mazda ngayon, bukod sa naka-style siya na letter M, yan din po ay nagre-represent sa pakpak ng Quago. Alam nyo guys, itong si Mr. Yujiro, literal po ito na never say die. Hindi po ito marunong sumuko. Katulad nga po ng sabi ko sa inyo kanina, pinanganak yan na mahirap, hindi nakatapos ng pag-aaral. Nag-imbento po siya ng mga bagay na pinuhunan niya ng pera at panahon, pagkatapos hindi po ito bumenta. Kasi yung mga inimbento niya, later on nalaman niya na may mga naunang nakapag-imbento na sa kanya. Although nakapagtrabaho siya sa isang steel plant at naging manager doon, ginamit niya dito yung invention niya na nakapatent na pump. Pero hindi po natuwa yung may-ari ng kumpanya, kaya sinisante rin po siya. Buti na lang meron na siyang ipon. Kaya nabili niya po ang isang naluluging cork factory na kung saan napaunlad niya ito. Tapos kung kailan maunlad na ito, nagkaroon naman po ng sunog kung saan natupok po ito lahat. Yan po ay nangyari noong 1925, nagkautang-utang po si Mr. Yujiro. Pero nung simulan niya po yung paggawa ng Mazda Go, diyan po siya unti-unting nakabangon uli. Kasi guys, maraming bumili niyang Mazda Go. At kung kailan maunlad na uli ang Mazda, pagdating ng 1945, binomba naman po ng Amerika ang Japan, kung saan na-damage po ang malaking portion ng factory ni Mr. Yujiro. Buti na lang 8:15 pa lang po nung sumabog ang atomic bomb, wala pa po sa opisina si Mr. Yujiro. Kaya nga lang, lahat po ng staff member niya, pati ang hindi mabilang na mga employees, lahat po yan ay namatay. At ang pangyayari po na ito ay nagdulot kay Mr. Yujiro ng matinding depression. Pero gaya nga po na sabi ko sa inyo, never say die ang Mazda. Kaya pagkaraan po ng 4 months, balik na po ulit sa production ng 3-wheel motorcycles ang Mazda. Although hindi po Mazda ang nag-imbento ng rotary engine, sila naman po ang naging masigasig sa paggamit at saka pag-develop niyan. Ang rotary engine guys ay isang lightweight na makina na hindi gumagamit ng mga piston. Ang nasa loob po nito ay tinatawag na wankel. Triangle na rotor po ito na yun na nagge-generate ng power dun sa loob ng makina. Mas kokoonti po ang parts nito kaya mas magaan. Pagkatapos mas malakas po ang RPM nito. Noong early 90s guys, meron akong kabarkada na nagda-drag race. Ang gamit niya po ay Honor na naka-rotary. Ibang klase po tunog ng rotary. Kung hindi pa po kayo nakarinig, ito po ang tunog ng rotary. Anyway guys, ang Mazda ang unang gumawa ng production car na may rotary engine at tinawag po nila itong Cosmo. Yan po ay noong 1967. Gaya po ng Toyota, Mitsubishi, Nissan, Suzuki na mga Japanese car companies na gumawa ng pangalan sa larangan ng racing, ganun din po ang Mazda. Nag-start po silang magseryoso sa racing noong 1968. Tinawag po ang racing team nila na Mazda Sports Corner. Inilaban po kagad nila yung Mazda Cosmo na kalalabas pa lang nila sa market. 2 units po ang in-entry nila sa 84 hours na karera sa Nürburgring, Germany. Sila lang po ang kotse na sumali doon na almost stock ang ginamit. Ang pinagmamalaki lang po nila dito ay yung kanilang rotary engine.
Although hindi po sila nanalo dito, nag 4th place naman po yung isa sa in-entry nila. Nakakamangha pa rin yun guys kasi alam nyo, first time nilang sumali, 84-hour race kagad pagkatapos, ang isinalang nila ay hindi tested sa race na makina. 1978 naman guys, ginamit ng Mazda ang RX-7 na meron ding rotary engine sa International Motorsports Association Series. At sa loob po ng 12 years ay 100 times silang nanalo. Pagdating po ng 1982, yung Mazda Sports Corner ay pinalitan na nila ng pangalan at ginawang Mazda Speed. Yan din po ang taon kung saan una silang sumali sa 24 hours ng Le Mans. Pagsali nila dito, hindi po agad sila nanalo. The following years, mas pinalalakas nila yung rotary engine, dinadagdagan nila ng rotor. Tapos, ini-improve nila yung overall performance ng mga sasakyang isasali nila. Pero year after year, hindi po talaga sila nananalo. Pero gaya nga po ng founder nila na never say die, ganon din po yung racing team, never say die. Every time na hindi sila nanalo, i-improve na naman nila yung rotary engine. Kaya lang pagdating ng 1991, yun na po ang last year na ina-allow na gumamit ng rotary engine. Kasi 1992 daw ay kailangan puro 3.5 liters engine na ang gagamitin. Sa tatlong Mazda 787 ang entry nila sa Le Mans. Dahil very confident na ang Mazda team doon sa mga gawa nilang kotse at saka last year na nilang pwedeng sumali na rotary engine. Ang sabi ng team doon sa mga drivers, ihataw nyo na ng ihataw. So ganun nga po ginawa ng mga drivers. Sa loob po ng 21 hours ay dikitan sila ng Mercedes at sa last 2 hours po ng karera nakuha na ng Mazda ang lead. At hindi na po ito bumitaw sa first place. Hanggang sa sila na po talaga ang nag-champion. Sila po ang kauna-unahan at only Japanese team na nanalo sa Le Mans. Sa sobrang sikat po ng Mazda at saka ng rotary engine nito, ginamit po ang RX-7 sa Tokyo Drift. Tapos guys, ang RX-8 naman ay ginamit sa X-Men 2 kung saan kinailangan pang i-rewrite ng director ang script para lang maisingit ang kotse na ito kasi ito po yung kotse na dinrive ni Wolverine. Although discontinued na po ang rotary engine kasi dahil sa hindi po ito fuel efficient at saka malakas pong kumain ng langis, yung sumunod na sports car naman po na ginawa ng Mazda ay bumenta ng husto. Ito po yung Mazda MX-5 Roadster or mas kilala natin na Mazda Miata. Sa sobrang kasikatan po nitong Mazda Miata, noong year 2000, naitala po ito ng Guinness Book of World Records bilang Best 2-Seater Sports Car. At pagdating po ng 2015, nasa almost 1 million na po ang naibenta nilang Mazda Miata. Sa ngayon guys, patuloy pa rin po sa paggawa ng mga quality cars ang Mazda. Although, very underrated po ang Mazda dito sa Pilipinas at paligay ko sa ibang bansa rin. Saksi po ako sa husay ng car company na ito kasi nagkaroon po ako ng Mazda 323 first gen noong 1994. Tapos noong 1997 nagkaroon din po ako ng Mazda Speed, yung 323 Familia. Parehas ko po na-enjoy itong mga kotse na ito at parehas ko rin pong naibenta sa maayos na presyo kasi hindi po ito nagbigay sa akin ng problema.